Magandang araw po. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, The Apostolic Doctrine. Ang pagsapong ilalahad ko sa inyo po ay double-minded man. And bago ang lahat, tayo muna manalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos, Panginoon namin na nasa langit, Ikaw na siya naming Panginoon na nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gabayan mo ako, Panginoon, at puspusin mo po ako ng iyong Espiritu Santo na siyang magtuturo ng buong katotohanan upang maging dalisay ang aral namin na ipahayag sa araw na ito. Maraming salamat po. Lord, basbasan mo at pagpalain mo. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito po ibuksan natin ang ating mga banal na aklat. Ang sabi po rito, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Sa 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sabi rito, a double-minded man, siya po yung dalawang pag-iisip po, dalawang paniwala, yung pabago-bago ang isip. Hindi po mabuti sa Panginoon yan. Kailangan dito po, pag tayo'y nangangaral ng Ebanghelyo, isa lamang po ang dapat natin paniwalaan. Hindi po yung dalawa. Ang taong may dalawang paniwala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Amen. Ituloy po natin dito, no? Kaya sabi rito, ating po mababasa sa 4:14, sabi rito, sa 4:14. Pero bago tayo umuna sa 4:14, dito muna tayo sa 21 ng Matthew 21. Chapter 21, verse 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingiin sa panalangin ay na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Amen. Kailangan ito'y hinihingi natin na may kalakip na pananampalataya ay tatanggapin natin lahat ng inihingi natin sa mahal na Panginoon. Kaya sabi niya rito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan daw ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Dito po sa 4:14 po ng Efeso, ating po mababasa, ito po ang sagot dyan. Sa 4:14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon, at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Yan po yung mga tusong mga tagapagturo. Yan po ay lalang po ng dyablo yan. Mga tauhan po ng kadiliman. Yan po sabi rito. Kundi huwag na raw tayo maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral. Yung pala hangin pala ng aral pag ipinapadpad ka sa magkabi-kabila. Sabi ni Santiago, yun din ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya rito, yun, di ba, katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin. Na ipinapadpad sa magkabi-kabila, ibig sabihin, walang pirming decision, walang pirming paniwala. Wala, dalawa-dalawa, minsan tatlo pa ang kanilang kapaniwalaan pagdating sa one God
or three, sinasabi natin na sabi nila na Trinity, tatlo. Hindi po yan. Iisa lamang po ang dapat po nating paniwalaan. Hindi po kailangan maging dalawa, hindi po kailangan maging tatlo, yung duelet or Trinity or marami pang iba higit pa. Gaya ng mga paniniwala sa mga santo. Alisin po natin yan. Kaya sabi rito, ituloy po natin, dito po sa 14, dito po sa Matthew, binasa na po natin. Pumunta po tayo dito sa 5:12 ng Hebreo. Sabi rito sa Hebreo, mababasa po natin dito sa Hebreo 5:12. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat bawat tumatanggap, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sa 13 po, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ibig sabihin dito, huwag na tayong maging mga bata pa. Kailangan maging mature na tayo. Huwag na tayo sa mga unang simulain ng aral nung sa Old Testament. Hindi na po natin kailangan yun. Ang kailangan natin ngayon itong gospel, itong salita ng ating Panginoon. Yan po ang kailangan natin na huwag na tayong maging mga bata pa, sabing ganon. Kailangan po, sabing ganon na ni Apostol Pablo, dito po sa sulat niya sa Hebreo sa 5:12, sa 13 po, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas walang karanasan ng salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Tingnan mo, ang isang sanggol wala pong malay. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo rito, mababasa po natin sa 14 ng unang Korinto, 14:20. Dito po, sa 14:20, sinasabi sa Korinto, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan ay mga pakasanggol kayo, datapwat sa pag-iisip kayo'y magpakatao. Ayun, kailangan tayo maging gentleman tayo. Pag tayo may kaharap tayo, yung attitude natin, kailangan maayos sa lahat, kahit sa harapan ng sino man kausap natin, o sa mga boss natin, lahat sa mga kapatiran natin, sa mga kaibigan natin, lahat kailangan, sabi nga rito, datapot sa pag-iisip kayo yung magpakatao. Magpakatao tayo lahat ng natin. Kaya tingnan ninyo rito, sabi niya rito sa 16, ituloy po natin dito, sa 14:20, sa 4, tingnan ninyo sa Roma. Babasahin ko po sa inyo sa Roma. Roma 16:19. Ang sabi ganito po, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat, ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. Ibig sabihin yung mga musmus, paslit. Yan po yung sinasabi mga musmus, paslit po yan. Walang malay, walang alam yan. Walang murang pag-iisip yan, ang alam nila. Ganyan, tayo hindi. Kailangan maging magpakatao tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, yan po ang kailangan natin. Bilang kung tayo'y tagapagturo, hiwag na natin uungkatin pa yung mga simulaing aral. Ang kaligtasan po, walang iba kung hindi na kay Kristo, nasa ating Panginoon ang kaligtasan. Kaya tingnan, tuloy po natin. Sa 18, ituloy natin sa 18 sa itaas. Dito sa Roman din po, Roman chapter 16 verse 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananahalita ay maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Dinadaya nila yung mga puso ng walang malay. Kaya ito, sinabi ulit ni Pablo rito, naglagi siyang nagbibigay na tayo'y pinag-iingat niya. Dito po, makikita po ninyo sa Hebreo.
Kaya sabi nga dito sa Hebreo, sa 13:9 ng Hebreo, huwag na kayong padala sa mga turong sari-sari na di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay pagtibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Totoo naman po yan eh. Kailangan wag na tayong padaya, wag po tayong patangay sa mga sari-saring katuruan kung hindi manatili po tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag nagbigay sila ng polyeto, ang gagawin nila, yung ipinagmamalaki nila, yung kanilang mga church, yung kanilang paniniwala, yung kanilang simbahan, o yung kanilang bahay-sambahan, yung ibinigay sa kanila, kailangan nang gagaling talaga sa salita ng Diyos sa Bible. Kaya sabi niya rito, kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Yan po, wala. Wala tayong mapapakinabangan dyan. Kaya alam na natin, tignan ninyo sa 10:16. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesukristo dito sa Gis, alam niyo po dito, sa Gis. Kaya dito sa Gis ng 16 ng Matthew, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapate. Alam nyo, sinusugo ng Panginoon yung mga apostol. Sabi ng Panginoon sa mga apostol, sinusugo ko kayo. Sabi niya na nagaya ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Dahil yan, nililigaw nila yung mga tao. Magpakatalino kayo, gaya ng mga ahas. Ang ahas, matatalino yan. Alam nyo, pag nakita ka ng ahas, hindi ka agad lalapit sa'yo yan. Titignan niya, pinagmamasdan ka niya kung ano yung gagawin mo sa kanya, kung ano yung gagawin mo. Kung nakita mo siya, uunahan ka niyan. Kaya magpakatalino kayo, gaya ng mga ahas, at magpakatimtiman gaya ng mga kalapate. Maging maamo ka sa lahat ng bagay. Huwag natin ipagmalaki na tayo'y mahusay, tayo'y marunong, tayo'y nakapag-aral, nakapagtapos. Hindi po yan ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan po niya itong kaligtasan na ibinibigay niya sapagkat siya'y isinasakabuhayan niya ang salita ng Diyos. Ipinangangaral niya. Nakita nyo na, ipinangangaral niya ang salita ng Diyos. Kaya alam natin dito, dinatapos na tayo rito, alam na natin, kaya sabi niya, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Alam niyo, yung taong may dalawang paniwala po yan. Yung paniwala niya, ay dalawa ang Diyos pala, no? Minsan sasabihin, ay hindi, tatlo. Alam niyo, sa Bible po, iisa lamang po yan. Kahit nabasahin niyo yan sa Old Testament, lahat puro Holy One, Holy One, Holy One. Nung dumating na ang Christ, nagkanuhan na sila, nagkaiba-iba na ang paniniwala nila. Pero sa totoo lang po yan, iisa lamang po ang ating Panginoon. Dito po tayo ngayon. Kaya dito po tayo sa dito po tayo sa Santiago 4:7-8 po, no? 4:7-8. Sabi niya rito ito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Sa 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo, mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kita nyo na, laging sinasabi nyo, dalawang paniwala. Hindi po karapat-dapat yan sa Panginoon. Kailangan isa lamang po yan. Ito pong sumulat na itong si Apostol Santiago, ito pong sumulat na ito si Obispo Santiago, ito po ang kapatid ng ating mahal na Panginoong Hesukristo nung siya'y magkatawang tao sa laman. Yan po. Ito. Kaya alam nyo, mabait ang Panginoon eh. Nung una, hindi sila nananampalataya sa ating Panginoon, pati mga kapatid niya mga babae. Kaya sabi ng Panginoon, walang dakilang propeta sa kanyang sariling bayan. Pero alam niyo ginawa ng Panginoon, lahat sila iniligtas ng Panginoon. Tignan mo, tinawag pa niya itong si Santiago, naging obispo pa si Santiago sa Jerusalem. Siya po ang pinakamataas na obispo sa buong Jerusalem. Kita niyo na, yung ginawa ng Panginoon sa kanya.
Nakilala niya. Nung nakilala niya ang Panginoon, nagpahayag sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip. Ganon din naman tayo. Nung makilala ko ang Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao siya, hindi na ako nagdalawang isip na siya ang Panginoon ko, na siya ang Diyos ko, siya ang tagapagligtas ko. Hindi ako nagdalawang isip. Nung ako pa mismo nagtanong ako, brother, sabi ko, brother Pakito, meron ba tayong mababasa? Wala pa akong alam sa Bible. Ang sabi ko, meron ba tayong mababasa na sinabi ni Hesukristo na ako at ang Ama ay iisa? Nakasulat pala yun. Oo, sabi niya sa akin, sige, dalhin mo yung Biblia mo bukas. Dalhin mo. Nasa trabaho pa kami noon. Nagtatrabaho ako noon. Sa Century Container Corporation. Bata pa po ako noon. Yun lang ang tanong ko. Ako pa mismo nagtanong, pero nakasulat pala sa Biblia yun. Kaya ako, hindi na po ako nagdalawang isip, kaya isa lamang po. Huwag na tayong magkaroon ng dalawang paniwala, dalawang akala. Yan po. Ituloy natin. Sabi niya rito, dito. Ang sabi niya rito, pasakop nga kayo sa Diyos. Kung pasasakop tayo sa Diyos, ano ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating gawin? Humble yourself before God. Sabing ganon, commit your life to Him and willing to follow Him. Sabing ganon, ayan po, kailangan magpakababa tayo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Dito po, basahin po natin kay Pedro. Si Apostol Pedro sa 5:6 po, mababasa po natin. Dito po, ganyan ang kasulat. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Yan po ang sabi rito, para itaas niya tayo sa kapanahunan. Sinabi rin ni James dito. Si James sa 4Gs, sabi niya rito sa Santiago 4Gs, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Amen. Itataas niya tayo. Bakit tayo tataas? Tingnan niyo sabi rito kay Peter. Basahin ko po sa inyo rito. Sa 5:6, ano po? Humble yourself, therefore, unto the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. Alam niyo ang gagawin sa atin? In due time, He will honor you. Tayo, dahil tayo nagpaparangal sa Kanya, bibigyan niya tayo ng karangalan na bibigay sa atin ng Panginoon yung gantimpala na hinihintay natin sapagkat tayo'y nagpapakababa. Ito yung mga nagpapakataas. Sabi rito sa Matthew, mababasa po natin dito. Ayaw ng Diyos po yan. Dito po sa Matthew 23:12, sabi niya rito, at sino mang nagmamataas ay mabababa. At sino mang nagpapakababa ay matataas. Ayan ang kailangan yan. Kaya alam nyo, kailangan tayong magpakababa at itataas niya tayo. Ito na, dito na po tayo. Resist the devil. Sabing ganon, ito. Sabing ganon. Basahin po natin dito sa 8. Sa Santiago. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Excuse me. Ang sa Diyos, pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Sabing ganon. Ito po malinaw po sinabi, resist the devil and he will flee from you. Nakita nyo na, binasa na natin yan. Don't allow Satan to entice and tempt you. Huwag na tayong pumayag na tayo'y akitin o gayumahin tayo ng diablo at tuksuhin. Yan po, pinalalayo po tayo niyan. Kaya tayo, with the power of Holy Spirit, sabing ganon, we can resist the devil and he will flee from us. Tatakas po siya sa atin. Yan po ang dakila. Kaya dapat po natin gawin. Kailangan tayo, keep your eyes on Christ. Kailangan po, nakapokus po tayo sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya sabi, tuloy natin dito. Sabing ganun dito sa 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ito, kung lalapit tayo sa Diyos, sabi nga rito sa 11:6 ng Hebreo, kung lalapit tayo sa Diyos, ganito po ang ating mababasa.
At kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Totoo po yan. Kaya sabi nga rito, it is impossible to please God without faith. Imposible nga lumapit sa Diyos na wala kang pananampalataya. Sabi nga nun, kung wala kang pananampalataya, we must believe that there is a God, that He reward those who diligently seek Him or sincerity seek Him. Nakita nyo na? Yan po. Yan ang kailangan yan. Kaya sabi, kailangan pag lumalapit tayo sa Diyos, kailangan lumapit, naniniwala tayong may Diyos, na Siya ang tagapagbigay ganti, Siya ang magbibigay sa atin ng ganting mana, ang Panginoon. Yan po, kailangan naniniwala tayo yung buong pusong paglapit natin sa Kanya sa pagkaalam natin, di ba? Sabi ko, Siya magbibigay sa atin ng reward. Tuloy natin. Sabi rito, mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Alam nyo dito, pagkasabi rito, mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, dahil tayo yung mga makasalanan, isurrender po natin. Itaas natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kaya wash your hands. Be cleansed from sin. Sabi nga magpakalinis tayo. Kaya sabi niya, and purify your heart. Sabi niya, yan po, Panginoon, linisin natin, dalisayin natin ang ating puso. Siyempre, tinataas natin, pag isinuko na natin sa ating mga kamay, ano po dapat natin gawin? Nagbago na po tayo, nanampalataya na tayo sa Panginoon. Itinataas natin. Alam mo itong gamay natin, ito ang gagamitin natin sa pagpe-praising kung umaawit tayo. Ito ang ginagamit natin na tayo pumapalakpak sa Panginoon. Ito ang ginagawa natin sa Kanya pag umaawit tayo, tinataas natin sa akin, pinararangalan natin at dinadakila natin ang ating Panginoon. Iyan po. Kaya sabi rito sa awit, mababasa po natin. Dito po sa awit, tignan nyo po. Sabi rito sa awit, sa 24, awit 18:20. Sabi niya rito, sabi ni Haring David, ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantimpala niya ako. Amen. Sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Diyos. Kita nyo na, ginantimpalahan siya ng Panginoon dahil sa kalinisan ng kanyang kamay, hindi siya humiwalay sa Diyos na buhay. Ituloy pa natin sa 24, kaya't ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Kita nyo na, ayon sa kalinisan ng aking kamay sa kanyang paningin. Amen. Kita nyo na, ginantimpalaan siya ng Panginoon. Sabi, kaya kung ginantimpalaan, iyan ang ginagawa ni Haring David. Mahusay po siyang mag-praising. Sumasayaw pa siya, tinataas niya yung mga kamay niya sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pagdadakila sa ating mahal na Diyos na buhay na nasa langit. Ito, ano naman po ito? Sabi nito, sabi ganun, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Dito po mababasa po natin sa 50. Basahin po natin dito sa 51. Sabi rito ni Haring David muli, sabi niya, likhaan sa chapter 51, verse 10 up to 11, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kita nyo na? Magbago ka. Likhaan mo ako ng isang malinis, dalisay na puso at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ayan po ang sinasabi niyan, dalisayin yung puso. Para maging ano tayo? Para maging dalisay ang ating pamumuhay. Pag tayo'y malinis, yung purify, yung dinalisay natin ang ating mga puso, yan po ang dalisay na pamumuhay. Tuloy natin, sabi pa rito sa 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin.
ibalik mo sa akin, sabi niya, ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. Sabi niya ito, nakita niyo na, sinabi na ni Haring David. Kaya dito, alam niyo, tuloy natin to. Matatapos na po tayo rito, no? Dito sa Santiago, sinabi nga ni Santiago, dito sa katapus-tapusan, sabi niya rito, kayong mga may dalawang akala. Alam niyo yung dalawang akala, dalawa, lagi pong, alam niyo, kung dalawa ang paniwala mo, hindi ka napipirmi sa pag-iisip. Kahit na sa hanap buhay, kung laging dalawa iniisip mo. Alam nyo, tayo, pagka tayo naghahanap buhay, lahat may pabago-bago ang isip natin. Kailangan maging concentrate lang tayo. Nakakonsentrate tayo sa ating hanap buhay. Ang konsentrasyon natin sa Panginoon. Humingi tayo sa Kanya bago tayo magtrabaho. Nananalangin tayo. Oh Lord, Ikaw po ang aking tunay na Panginoon. Kaya sabi niya rito, to stabilize your wavering or doubtful mind, commit yourself wholeheartedly to God. Sabing ganon. I-ano mo talaga ng buong puso mo sa Panginoon para maalis yan. Kung ito ang magiging genuine faith natin sa Kanya. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, napakaganda po. Yung sinabi po ni Apostol Pablo, ito po sa Colosas. Dito po ito napakaganda po nito. Ito sabing ganon. Colosas 3:23-24. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya tayo naglilingkod. Hindi mo na kailangan sabihin mo pa, Ama ka ng Ama, hindi mo naman kilala. Diyos ka ng Diyos, hindi mo naman siya kilala. No way, hindi ka worthy sa Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, sabi niya rito, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Siya po ang magbibigay ng gantimpala. Tingnan niyo si Esteban, nung pinatay si Esteban, pinagbababato siya. Kanino siya tumawag? Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Kaya espiritu rin. Nung binulag si Apostol Pablo, ano nangyari? Kanino siya lumapit? Ano sabi ni Ananias? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang iyong paningin. Amen. Ayun po. Tapos, yan po ang sinasabi niya rito. Kaya kailangan tayo, alisin na natin yung mga dalawang paniwala. Isa lamang po ang dapat nating paniwalaan. Huwag na po tayo magdadalawang isip. Dalawang isip. Pabago-bago ang isip, alisin na po natin. Maraming salamat po. Diyan po tayo, magtatapos na po tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagpala naming Diyos. Maraming salamat po. Nahayag namin, Panginoon, ang aming pananampalataya na Ikaw po ang aming tunay na Panginoon, tunay naming Diyos, tunay naming tagapagligtas. Maraming salamat po, Lord. Naway makilala ka ng alam namin, Lord, na kilala ka ng buong sandaigdigan. Ngunit higit sa lahat, marami pa rin ang hindi tumatanggap sa iyo. Kaya kailangan, Lord, mabuksan po ang kanilang mga puso. At naway, Lord, upang sila naman po ay makasama namin, makilala kanila, tanggapin kanila, Panginoon, upang sila naman po, Panginoon, ay makasama rin namin sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo. Maraming salamat po, Lord. Salamat, pinagpala mo, binasbasan mo, at naway na-bless mo, Panginoon, ang mga salita ng buhay na ito. Maraming salamat po. Thank you, Lord, God in heaven. Sa pangalan mo, Panginoon naming Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.